It's better to be alone than being hurt by men. Ito ang paniniwala ni Aika Belmonte, isang man-hater na head analyst ng VCI Holdings. Sa rooftop ng kumpanya, madalas niyang naabutan ang CEO na si Larry Velasco, na kilala ring woman-hater. Mula sa bangayan ng 2 pusong sugatan, isang aksidente ang magpapabago sa lahat. Jam Tales presents an inspiring love story of Larry Velasco and Aika Belmonte, written by Spinal Jewel and narrated by yours truly, Miss J.A. Pasado 8:00 na ng gabi nang matapos sa kanyang trabaho si Aika Belmonte, 26 years old na head data analyst ng VCI Holdings. Gaya ng nakagawian niya, umaakyat muna siya sa rooftop, hindi para magpahinga, kundi para huminga matapos ang nakakapagod na overtime. "You're not supposed to be here dahil nandito ako." Malamig na wika ni Larry Velasco, 33 years old na CEO ng kumpanya. Biglang uminit ang ulo niya, kaya sa halip na bumati, sumagot siya ng pabalang. "Bawal po ba dito, sir, kapag nandito ang CEO? Akala ko kasi libre ang rooftop pa." Napakunot noon naman si Larry, sadyang hindi nagustuhan ang sagot ng babae. Baka naman gusto mo lang magpapansin sa akin, Miss Belmonte. Kaya ka nandito." Magpapansin? Absurd. Bulong ng dalaga sa isipan. "Palagi akong umaakyat dito, sir, after working overtime." Sinika pa rin niyang maging mahinahon kahit naiinis na siya. Kung hindi nga lang niya ito boss, marahil kanina pa niya itong tinatarayan. Tama nga narinig niyang usap-usapan. Masungit ang boss niya sa lahat ng mga babae. "Basta, sinasabi ko sa'yo, Miss Belmonte, huwag kang pumunta rito kapag nandito ako. At kung interesado ka nga talaga sa akin, kalimutan mo na yan. Wala kang mapapala." "Mr. Velasco, kung inaakala niyo na kaya ako pumunta rito dahil interesado ako sa inyo, well, nagkakamali po kayo. Hindi ko kailangan magpapansin sa kahit sino, lalo na sa mga lalaki." Naiirita niya ang sagot. Nanatili lang nakasimangot si Larry at tinapunan ng tingin ang dalaga bago tinalikuran. "Ibang klase din yung Larry na yun ha. Nakakainis." Usal ni Aika sa sarili nang mapag-isa na lamang siya. Palibhasa, siyang CEO dito. Baka akala niya lahat nagkakagusto sa kanya. Katulad lang din siya ng iba. Walang kwenta. Ay, makaalis na nga. Ngunit bigla naman siya napatigil nang makita ang Chief Operating Officer ng kumpanya na si Vanessa, na kababatang kapatid ito ni Larry. "Alam kong interesado ka sa kapatid ko." Agad naman siyang napakunot noo sa tinura nito. Hindi pa nga siya nakakabawi sa pagkainis. Heto na naman at talagang sinusukat ng kanyang pasensya. "Ma'am Vanessa, kayo po pala." Sinika pa rin niyang maging mahinahon. Nakita kong umakyat dito si Larry at sinundan mo naman. Balak mo yatang lumandi sa kapatid ko, no?" Pagmamaldita ng babae. Biglang sumulak ang dugo niya sa kanyang narinig. Hindi yata niya matanggap na pagsabihan siya ng ganun. "Ma'am Vanessa, hindi po ako nagpunta dito para sundan ang kapatid niyo. Wala pong interes sa kanya." Mababa ngunit mariin niyang pahayag. "Oh, really?" Nakataas ang isa nitong kilay, saka humakbang palapit sa kanya. "Para kasing hindi eh. Alam mo, Aika, magaling kang magtago. Tahimik, mabait sa paningin ng lahat. Hardworking. Pero sa likod niyan, may tinatagong kalandian." Napatiimbagang si Aika at mahigpit na naikuyo mamakamao. "Mama, with all due respect, hindi po ako ganong klaseng tao. Hindi po ako malandi. Isa pa, wala po akong tinatago hindi kagaya niyo." Biglang kinabahan si Vanessa. "What do you mean?" "Alam niyo po kung anong ibig kong sabihin, Mama." Saglit na natahimik si Vanessa. Biglang bumangon ang takot sa puso niya. Isang plano ang naisip niyang gawin. "Abay, gaga kang babae ka ha?"
Anya at humakbang papalapit kay Aika. Basta binabalaan kita, huwag mong lalandin ang kapatid ko. Nabigla si Aika nang hablutin ni Vanessa ang braso niya. Sinubukan niyang kumalas, pero lalo lamang tumindi ang kapit ito sa kanya. Hindi niya kaya ang lakas nito, marahil dala na rin ang pagod sa maghapong trabaho sa opisina. Napatras siya na napatras, at bago pa niya namalayan, nasa gilid na pala siya ng rooftop. Ma'am Vanessa, bitawan niyo ako, ano ba? Mariing wika niya sa magkahalong galit at takot. Ngunit sa halip na pakinggan, mas lalo pang diniinan ng babae ang pagkakahawak sa kanya at sa isang iglap, itinulak siya nito. Isang malakas sa sigaw ang kumawala sa bibig ni Aika habang unti-unti siyang hinihila ng hangin pababa. Si Vanessa na may tawa lang ng tawa ni hindi man lamang na konsensya sa kanyang ginawa. Mas mabuting mamatay ka na, Aika, at nang kasamang mababaon sa hukay mo anumang nalalaman mo tungkol sa akin. Sa kabilang dako naman, nasa parking lot si Larry habang kausap sa telepono ang lola niya nang bigla niyang marinig ang malakas sa pagbagsak mula sa itaas. Iho, ano yung kumalabog dyan? Tanong ni Doña Filomena sa kabilang linya. Hindi nakasagot ang lalaki. Nakita niyang dalawang gwardiya na tumatakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ano nangyari? Tanong niya. Sir, may nahulog po mula sa rooftop. At dito po bumagsak sa palumpong. Wika nung pangalawa. Larry, ano yon? May nahulog mula sa rooftop? Tanong ulit ng lola niya. Lola, saglit lang po ha. Tatawagan ko na lang po ulit kayo. Anya at agad na pinutol ang tawag. O sige, tignan niyo na mabuti. Utos si Larry sa mga gwardiya. Gumamit kayo ng flashlight. Hindi siya makapaniwala na makumpirmang si Aika nahulog. Nanginginig ang mga kamay niya na makita ang dugo ang babae. Agad siyang tumawag ng ambulansya at sumama sa ospital. Dala na rin ng konsensya sa naging trato niya rito kanina. Sa ER, halos hindi siya mapakali habang hinihintay na lumabas ang doktor. Inisip niya kung ano kaya ang dahilan ng pagkahulog ni Aika. Ilang sandali ang lumipas at bumukas ang pinto. Sir, stable na po ang vital signs ng pasyente. Pero may prolonged unconscious siya. May internal bleeding, bali sa ilang tadyang at malubhang fracture sa kaliwang paa. Mabuti na lang at sa palumpong siya bumagsak. Wika ng doktor. Napapikit si Larry. Ramdam ang bigat ng konsensya, lalo na't sa mismong company building nangyari ang insidente. Nagpaimbestiga siya pero walang nakakita kung sinong huling umakyat sa rooftop matapos niyang iwan doon si Aika. May problema din ang CCTV nung time na yon kaya nanatili pang palaisipan kung ano talaga ang tunay na nangyari. Makaraan ng ilang oras, nagising na si Aika. Nasaan ako? Gulat na napalingon si Larry at agad na lumapit sa kama ng dalaga. Aika, salamat at nagising ka na. Anya at mabilis na tinawag ang doktor. Agad naman itong pumasok kasama dalawang nurse. Maingat nilang sinuri ang kalagayan ng dalaga, ang pulso, ang mga mata, at ang monitor sa tabi ng kama. Nasaan ako? Muling tanong ng babae. Miss, nasa ospital ka. Huwag ka munang gumalaw. May tinamukang pinsala kaya kailangan mo muna magpahinga. Ospital? Napapikit si Aika, tila pilit inuunawang sitwasyon. Masakit ang buong katawan niya lalo na't ang dibdib at tagiliran. Ano nangyari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang mga paa ko? Nahulog ka mula sa rooftop. Mahinang saad ni Larry. Nahulog? Yes, Miss Belmonte. Ng doktor. Nahulog ka sa rooftop ng building. Mabuti na lang at sa mga palumpong ka bumagsak, kaya ka nakaligtas. Pero may mga fractures ka lalo na sa kaliwang paa mo, kaya kailangang ibon cement. Bahagyang kumunot ang noo ni Aika. Pilit niyang inaalala ang mga pangyayari. Ngunit tila may makapal na ulap sa kanyang isipan. Ilan sandali pa'y luminaw na sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari sa rooftop ng gabing yun. Kaya bigla na lamang siyang napaluha. Paano kung hindi siya nakaligtas? May sakit sa puso ang nanay niya at kailangan ng agarang operasyon. Nag-aaral ang dalawa niyang mga kapatid, kaya siya nagsisikap sa paghahanap buhay para sa kanila.
Siya nang naging breadwinner sa kanilang pamilya simula nung iwan sila ng kanyang ama at sumama sa iba. Kaya mula noon, galit na siya sa lahat ng mga lalaki. Para sa kanya, men are one and the same. Oo nga pala, naritong office bag mo. Iniwan mo to sa mesa bago ka umakyat sa rooftop. Nang mapag-isa na lamang si Aika, ay dali-dali niyang tinignan ang laman ng bag. Wala namang nawawala. Nandun pa lahat pati ang cellphone niya. Binuksan niya yon at nagpunta sa recordings. Sakto namang bumukas ang pinto ng kanyang silid sa ospital at bumungad sa kanyang paningin si Vanessa, ang babaeng naging dahilan ng sinapit niya. Ang swerte mo naman at nabuhay ka pa. Mahina ngunit mariing wika ng babae habang unti-unting lumalapit sa kanya. Walang hiya ka. Tiimbagang nawika ni Aika kahit sobrang hina pa ng katawan niya. Magbabahid ka sa ginawa mong pagtulak sa akin sa rooftop. Ipapakulong kita. Oo, really? Bakit? May ebidensya ka ba? At ngumisi ito na nakakaloko. Sige, subukan mo sabihin sa kapatid ko. At malalagi sa panganib ang buhay ng pamilya mo sa probinsya. Huwag mong idamay ritong pamilya ko! Malakas niyang sigaw habang mariing ikiniyom ang mga kamay. Nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang galit. Ilang sandali matapos umalis si Vanessa, bumukas ang pinto at pumasok si Larry kasama ng 2 pulis. Aika, narito mga pulis. Kukunan ka raw ng ilang statement. Tumangulang siya. Hindi rin naman niya maaaring sabihin ang totoo. Kaligtasan ng pamilya niya nakataya rito. Matapos kunin ang statement niya, umalis na agad ang mga ito. Saktong nakaalis na si Larry. Pumasok naman ang mga kaibigan at kasamahan niya sa trabaho. Aika! Sabay na sambitin na Tess at Eva, sabay yakap na mahigpit sa kanya. Salamat naman at nakaligtas ka. Alalang-alala kami sa iyo eh. Naluluhang sa ni Tess. Oo nga, Day. Ano ba kasi nangyari at nahulog ka sa rooftop? Tanong naman ni Eva. Bigla siyang natahimik. Gusto sana niya sabihin sa mga kaibigan ang totoo. Pero nang sumagi sa isip niya ang banta ni Vanessa, bigla na lang siyang nakaramdam ng takot. Hindi ko alam eh. Bigla na lang dumulas ang pa ako. Medyo madilim nung time na yun sa rooftop kasi napundi yung isang ilaw doon. Kaya hindi ko namalayan na nasa gilid na pala ako. Pagsisinungaling niya. Naku, kung ba't ba kasi lagi kang umaakyat dun eh, kaya tuloy na disgrasya ka. Malungkot na sa Tess. Basta, magpagaling ka Aika. Hintayin ka namin sa opisina. Mahinang saad naman ni Eva. Nang makaalis na ang mga kaibigan niya, dumating naman si Larry at may dalang pagkain. Sir, bakit nandito po kayo? Malamig na tanong ng dalaga. Dinalang kita rito ng pagkain. Pinapunta ko rin pala dito ang isa sa mga katulong ko sa bahay para may makakasama ka at mautusan. Tahimik lang ang babae. Maraming bagay ang naglalaro sa isipan niya. Aika, alam mo, hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako sa nangyari sa'yo. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Larry bago muling nagsalita. Para maibsan ang bigat ng dinadala ko sa aking konsensya. Magpapakasal tayo. Nabigla si Aika sa kanya narinig. Ngumiti siya ng sarkastiko dahil hindi siya makapaniwala na aalukin siya ng kasal ng tinaguriang woman hater. Sir, okay lang po ba kayo? Malinaw pa sa isip ko sinabi niya sa akin sa rooftop. Pero ngayon, dahil lang sa nakonsensya kayo, gusto niyo na akong pakasalan? Aika, hindi natin pinag-uusapan dito tungkol sa sinabi ko. Mababa at walang emosyong wika ng lalaki. May mga bagay na hindi kayang patahimikin ng isip, lalo na ng konsensya. Ito lang ang tanging parang naiisip ko para kahit na papano, gumana ang bigat na pasan ko at masiguro, makukuha mo lahat ng benepisyo as my legal wife. Saglit na natahimik si Aika. Maraming bagay ang naglalaro sa kanyang isipan, napasinghap siya. Aika, huwag mong isipin na may iba pa akong dahilan kung bakit inalok kita ng kasal. It's just purely to clear my conscience. Lalo na't sa mismong gusali ng VCI Holdings nangyaring insidente. Isa pa, kahit magiging mag-asawa tayo sa batas, pero hanggang doon lang yun. And anytime, pwede nating ipanalang kasal. As simple as that.
Muling napaisip si Aika. Sabi ng doktor, 3 months pa bago siya muling makakalakad ng normal. Ibig sabihin, matagal muna siyang hindi makakapagtrabaho. Kailangan pa naman niya ng pera para sa medication ng nanay niya at pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kung magpapakasal siya kay Larry, magkakaroon siya ng proteksyon, ng pera para sa operasyon ng kanyang ina at ng impluensya para mapanagot niyang kapatid nito na naging dahilan ng pagkahulog niya. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan ng bagay na to, Aika. Seryosong pahayag ng lalaki. Saka ito tumayo at akmang lalabas na ngunit mabilis niya itong napigilan. Sir, sandali lang po. Napatigil si Larry at humarap sa kanya. Pumapayag po ako sa inaalok niyo, pero meron po akong mga kondisyones. Okay, go ahead. I also have mine. Anang lalaki at muling naupo sa couch. Bumangon si Aika sa higaan saka seryosong tumingin kay Larry. Sir, 3 months akong hindi makakapagtrabaho. Kaya kung maaari sana akong makapag-cash advance para sa operasyon ng nanay ko at sa mga pangailangan ng mga kapatid ko sa pag-aaral. Hindi ko po hingin sa inyong pera. Uutangan ko lang po muna. Saka ko lang kayo babayaran ng hulugan kapag nakabalik na ako sa trabaho. Tumango-tango lang ang binata sa sinabi niya. Pangalawa, sir. Ayokong malaman ng pamilya ko na nandito ako sa ospital. Sana rin manatiling sikreto sa lahat tong kasal natin lalo na sa pamilya niyo. At ang panghuli, mananatili tayong hiwalay sa personal na usapin at hindi hahayaang magkaroon ng anumang emosyon sa pagitan natin. Hindi naman mahirap gawin ng mga kondisyones mo, Aika. Now, here's mine. This is just a marriage out of conscience. Walang expectation sa pag-ibig. Tayong protection lang at legal benefits ang kasama dito. I hate women. And you said, galit ka rin sa mga lalaki. Kaya walang dahilan para magkagustuhan tayo. Oo nga pala, sa bahay ka natitira, but of course, hindi tayo magsasama sa isang kwarto. Malinaw po ang lahat, sir. Matipid na tugon ni Aika. Okay, good. Sige, ihanda ko na to. Bukas din, babalik kami rito kasama ng judge na magkakasal sa atin. Tumangulang si Aika, kahit hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niya. Pero wala na siyang ibang choice, kundi ang pumayag para sa pamilya niya at alang-alang sa hustisya. Kung siya lang mag-isa, mahihirapan siyang mapanagot si Vanessa dahil sa lakas ng impluensya nito, lalo pat wala siyang ebidensya. Sirang CCTV sa rooftop nung time na yon. Nang makaalis na si Larry, muli siyang napaisip. Balang araw, pagbabayaran mong ginawa mo sa akin, Vanessa. Sa ngayon, hahayaan muna kita dahil ayoko madamay ang pamilya ko dito. Pero gagamitin kong kapatid mo para papanagutin ka sa mga kasalanan mo. Usal niya sa sarili habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Kinabukasan, maaga pa lang naganda na si Aika. Suot ang maayos sa bestida na dinala ni Larry nung isang araw, kasama ng iba pang mga gamit niya na pinakuha nito mula sa inuupahan niyang apartment. Tahimik ang silid ng ospital nang pumasok si Larry, kasamang 4 na lalaki. Isang judge, assistant ni Larry, at 2 saksi para sa kanilang kasal. Aika, this is Jerome. Siya yung mag-aasikaso sa financial na pangangailangan ng pamilya mo, including your mother's operation. Tumango lang ang dalaga, at kahit kinakabahan siya, hindi na siya maaaring umatras pa. Kailangan niyang panindigan ng isang kasal na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa proteksyon at hustisyang hangad niya. Matapos ang ilang sandali, sinimulan ng maikling seremonya ng kasal. From now on, malamig na wika ni Larry. Ikaw na si Mrs. Velasco, pero sa papel lang. Bahagyang ngumiti si Aika, mapait ngunit matatag at puno ng determinasyon. Ilang araw ang nagdaan at naganda na siya para sa paglabas niya ng ospital. Maingat siyang inalalayan ng nurse habang hawak ang saklay. Sa labas ng ospital, naghihintay ang isang itim na SUV. Dahan-dahan lang. Kasyual na saad ni Larry saka inabot ang kamay ng asawa at tinulungang makapasok ng sasakyan. Sa buong biyahe, walang nagbukas ng usapan. Tanging ingay ng makina at ang bigat ng katahimikan ang namagitan sa kanila.
Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mansyon. Nandito na tayo sa bahay ko. Mahinang wika ng lalaki at binuksan ang pinto ng passenger seat. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang braso ng babae. Okay lang, kaya ko naman. Malamig na pahayag ni Aika at nang makababa ng sasakyan, dahan-dahan siyang naglakad gamit ang saklay. Pagkapasok nila sa loob, agad na bumungad sa kanya ang malinis at malamig na interior. Malawak, moderno, na halata talagang pangmayaman. Gaya ng napagkasunduan natin, may sarili kang kwarto sa taas. Malamig na wika ng lalaki. Kasama niyo ba rito si Ma'am Vanessa? Biglang tanong ni Aika. Hindi, may sarili siyang kondo. Kami lang nandito sa Pilipinas. Nasa Amerika mga magulang ko, pati na rin si Lola. Tango lamang ang itinugon ng babae. By the way, pag-iiba ni Larry. Ito si Manang Sabel, ang mayordoma dito. At ito naman si Inday at Linlin. Kung meron kang kailangan, tawagin mo lang sila. Bahagyang yumuko ang tatlo at sabay na bumati sa kanya. Marahang tango lang at isang matipid na ngiti ang itinugon niya. Manang, pakisamahan si Miss Aika sa kwarto niya. At kayo naman Linlin, Inday. Pakikuha na mga gamit sa compartment ng sasakyan. Agad namang kumilos sa mga katulong. Iginiya si Aika ni Manang Sabel sa kwarto niya. Pero hindi niya alam na nakasunod lang pala si Larry sa kanila. Gaya ng napag-usapan natin, hindi ko sinabi kila Manang tungkol sa pagpapakasal natin. Seryosong saad ni Larry na makaalis ng mayordoma. Sabi ko lang na nagtatrabaho ka sa kumpanya ko at dito ka muna titira ng pansamantala. Sige na, magpahinga ka na. Nang maisara ang pinto, napasandal doon si Aika at mariing napapikit. Kinabukasan, nagising siya dahil sa mahinang katok sa pintuan. Napatingin siya sa kanyang relo at pasado 7:00 na pala ng umaga. Dahan-dahan siyang bumangon at inabot ang saklay. Binuksan niya ang pinto at si Larry ang bumungad sa kanyang paningin. May dala itong isang tray ng pagkain. Dinalang kita rito ng pagkain. Wika na lalaki saka inilapag sa mesa ang tray. Sir, hindi niyo po kailangan gawin yan. Makakalakad pa naman po ako papuntang kusina. Hindi ko naman sinasabing hindi ka makakalakad. May distansyang kusina mula sa kwarto mo. Baka mahirapan ka. Mariing pahayag na lalaki. Sir, mag-asawa lang tayo sa papel. Hindi niyo po obligasyong alagaan ako. Sumingkit ang mga mata ni Larry sa narinig. Hindi kita inaalagaan, Aika. Dinalhan lang kita rito ng pagkain para hindi ka na pumunta pa sa kusina. Nakasimangot niyang wika habang napasulyap sa saklay ng asawa. Tignan mo nga yung kalagayan mo. Sa tuwing nakikita kitang nahihirapang maglakad, mas lalong bumibigat ang dinadala ko sa aking konsensya at hindi ko maiwasang maawa sa'yo. Napatigil si Aika. Saglit siyang napahigpit sa hawak na saklay. Hindi ko kailangan ng awa niyo, sir. Aika, huwag mo itong gawing personal. Mariing wika ni Larry. Hindi ako lumagpas sa kasunduan natin, kaya huwag mong isipin na may iba pang kahulugan na ginagawa ko. Sandaling natahimik ang babae. Mariin niyang inangat ang tingin kay Larry. Kung ganun, sir, salamat. Pero hindi na kailangan dalhan niyo pa ako rito ng pagkain. Mas magandang makapaglakad-lakad ako kesa mababagot ako dito sa kwarto. Bahagyang napasinghap ang lalaki. Halatang pinipigilan ng inis. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Mariing wika nito. By the way, here's my credit card. You can use it anytime. Hindi na kailangan, sir. Makakadagdag pa yan sa utang na babayaran ko sa inyo. Hindi ito utang. Kasama to sa benefits mo as my legal wife. Seryosong wika ng lalaki pagkatapos. Lumabas na ito ng kwarto. Nang maisara ang pinto, napabuntong hininga si Aika. Naisip niya, kailangan niya palang pera para sa proteksyon ng kanyang pamilya. Tiisin mo na lang muna, Aika. Kapag nakapit mo ng hustisya sa nangyari, pwede mo nang ipaana ng kasalyo ni Larry. Pagkausap niya sa sarili. Matapos kumain at makainom ng gamot, muli siyang napaisip. Kailangan na niyang makakuha ng matibay na ebidensya laban kay Vanessa. Sa bigat ng mga iniisip, hindi niya namalayang nakatulog siya.
Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas hanggang sa magising siya sa marahang katok sa pintuan. Dahan-dahan siyang bumangon at inalalayan ang sariling gamit ang saklay. Aika, gusto ko na sabihin sa iyo na nakaschedule na ang operasyon ng nanay mo sa Makalawa. Seryosong wika ni Larry nang mapagbuksan niya ito. Naihulog na rin sa bank account na kapatid mo ang pera, kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Sandaling natigilan ng babae. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya sa kanyang puso. Maraming salamat po, sir. Tinupad ko lang ang napagkasunduan natin. No need to thank me. Wika ng lalaki sa katahimik na tumalikod. Ilang araw ang lumipas at naging matagumpay ang operasyon ng nanay niya at nakalabas na rin ito ng ospital. Dahil dito, naisip niyang ipagluto si Larry bilang pasasalamat niya sa tulong ng ginawa nito sa kanyang pamilya. Kinabukasan, maagang nagising si Aika. Matapos niyang maligo at makapagbihis, lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina gamit ang saklay. Kahit bahagi man ito na napagkasunduan nila, utang na loob pa rin niya ito sa lalaki. Magandang umaga po, Manang. Bati niya kay Manang Sabel. Ma'am, kayo po pala. Magandang umaga po. Manang, pwede po ba magtanong kung anong paboritong almusal ni Sir Larry? Napatingin sa kanya si Manang Sabel, halatang nagulat sa tanong niya. Paborito po ni Sir Larry sa umaga, ma'am. Black coffee po. Saka, avocado toast at piniritong itlog. Bahagyang tumango si Aika. Sige po, Manang, ako na lang po maghahanda. Napatingin sa kanyang mayordoma, tila nag-aalinlangan. Ma'am, baka po mahirapan kayo. Kaya ko po. Mariing sagot niya, saka dahan-dahang kumilos patungo sa counter. Sa isip ni Aika, hindi ito tungkol sa pagiging asawa. Isa lamang itong maliit na paraan ng pasasalamat. Wala nang nagawa pa si Manang Sabel at hinayaan na lamang siyang kumilos. Dahan-dahan at maingat na nagluto si Aika. Pilit binaliwala ang kirot sa paa. Maya-maya, maayos niyang naihain ang almusal sa mesa. Sakto namang bumaba si Larry. Nakabihis na ito para sa pagpasok sa opisina. Ano to? Malamig na tanong ng lalaki na makarating ito sa hapag. Pinaganda ko po kayo ng almusal niyo, sir, bilang pasasalamat sa ginawa niyo sa pamilya ko. Sumingkit ang mga mata ni Larry at napatingin mula sa mesa hanggang sa saklay na hawak niya. Napalingon ito at nang matiyak na walang nakakarinig sa kanila, saka ito muling nagsalita. Hindi to kasama sa kasunduan natin, Aika. Kagaya ng sinabi mo nung dinalang kita ng pagkain, hindi mo obligasyon ang alagaan ako. Aba, gumaganti yata. Bulong ni Aika sa isipan. Alam ko po, Anya. Hindi ko rin binabago na pag-usapan natin, sir. Gusto ko lang magpasalamat. Wala pong ibang ibig sabihin. Diba, sinabi ko na sa'yo na ginawa ko lang ang kasunduan natin. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Bahagyang napataas ang boses ng lalaki. At saka nagluto ka pa talaga. Para mas lalo ako makukonsensya na. Kahit nahihirapan ka, pinili po pa rin magluto para sa akin. Saglit na natahimik si Aika. Hindi niya akalaing bibigyan ni Larry ng maling kahulugan ang simpleng paraan ng kanyang pasasalamat. O baka naman, pagpapatuloy ng lalaki. Gusto mo lang magpa-impress sa akin. Biglang umigting ang panga ni Aika. Mr. Velasco, hindi ko ugaling magpa-impress ng tao. At bakit ko na magagawin yon? Lalo na si isang woman hater, aber. Aba, ewan ko sa'yo. Baka may gusto ka na sa akin at gusto mong makuha ang loob ko. Natawa ng pagak si Larry. Ano? Ako may gusto sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, Mr. Velasco, kahit ikaw na lang natitirang lalaki sa mundo, hinding-hindi pa rin kita magugustuhan dahil pare-pareho kayong lahat. Walang kwenta. Parang may kumirot sa isang bahagi ng puso ni Larry, pero agad din siyang nakabawi. Same here, Miss Belmonte. Dahil katulad ka lang din ng taong kunwari maalaga, pero nagawa kong lokohin at iwan sa ere. So the hell I care. Baka nakalimutan mo kung bakit tayo nagpakasal. Dahil nakokonsensya ka sa nangyari sa akin, ganon? Napairap ang babae. Aba, dapat lang. Kasi ang kapatid mo may kagagawan kung bakit ako nahulog sa rooftop.
Nanlaki ang mga mata ni Larry. What? Are you accusing my sister? Biglang natahimik si Aika. Hindi na niya maaaring bawiin ang kanyang sinabi. Hindi ko siya pinaratangan, sir. Kaya lang, hindi ako makakilos sa ngayon. Pinagbantaan niya kung may mangyayaring masama sa pamilya ko. Kaya pumayag ako magpakasal sa iyo para proteksyonan sila at para maipakulong kong walang hiya mong kapatid. Mas lalong tumindi ang tensyon sa kanilang pagitan. Nagtagpong kanilang mga tingin. Matalim, malamig, at puno ng tensyon. Iniwan ni Aika si Larry sa hapag. Hindi rin naman ito naniniwala na may kinalaman ng kapatid nito sa nangyari sa kanya. Samantalang si Larry, habang mag-isa sa hapag, hindi alam kung anong paniniwalaan niya. May kinalaman si Vanessa sa pagkahulog ni Aika sa rooftop? Napailing siya at mariing napakuyom ng kamao. Dahil sa inis ng lalaki, uminom lang siya ng kape saka mabilis na umalis papuntang opisina. Mula noon, mas lalong lumalim ang kanilang distansya. Kapag walang pasok sa opisina, nasa study room lang si Larry at si Aika naman, nasa kwarto lang niya. Sa isip ng babae, mas mabuting hindi sila nag-uusap kaysa magtatalo lang sila. Total naman, maayos ng kalagayan ng nanay niya at wala ng problema sa mga kapatid niya. Kaunting kamustahan po muna, Jam Tales listeners. Ano sa tingin niyo ang sunod na mangyayari sa story ni Larry at Aika? Huwag po kayong mahiya na i-comment ang inyong saloobin. 3 buwan na lumipas bago tuluyang inalis ang bone cement sa paa ni Aika. Sa wakas, normal na ulit ang paglalakad niya, kaya nakahanda na siyang bumalik sa trabaho. Sumabay ka na lang sa akin papunta sa opisina, Aika. Wika ni Larry. Hindi na po, sir. Baka ano pang iisipin ng iba. Magko-commute na lang ako. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala, may welcome back party mamayang alas 7 sa luxury hotel. So bring with you an extra dress to wear. Mariing saad na lalaki bago umalis. Hindi naman makapaniwala si Aika na magkakaroon pa siya ng party. Pero naisip niya, baka bahagi lang ng company policy. Makaraan ng ilang sandali, nasa loob na siya ng VCI Holdings. Habang naglalakad siya sa hallway papunta sa workstation niya, agad naman siyang sinalubong ni Tess at Eva. Welcome back, Aika! Masiglang bati ni Tess saka mahigpit na yumakap sa kanya. Yumakap din si Eva saka ito nagsalita. Buti naman at maayos ang paglalakad mo. Bahagyang ngumiti si Aika. Sa awa ng Diyos, okay na ako. Back to work na ulit. Nakangiting wika niya. Patuloy ang kwentuhan nila ng mga kaibigan niya habang naglalakad sila papunta sa kanilang departamento. Ngunit hindi niya akalaing masasalubong nila si Vanessa. Ay, nandito ka pa pala. Malamig na wika nito habang matalim na nakatingin sa kanya. Akala ko kasi kapag naaksidente, automatic na mawawala sa trabaho. Napairap sina Tess at Eva, halatang hindi nagustuhan ng tono ng pananalita ng babae. Nakasiklib lang po ako, Ma'am Vanessa. Hindi ako nag-resign. Talaga? Napangisi ito. Sigurado ka bang kaya mo pang pressure dito? Napatiimbagang si Aika. Kaya kong trabaho, Ma'am Vanessa. Isa pa, kailangan ko talagang bumalik dito dahil may sisingilin pa ako. Saglit na natahimik ang paligid. Ilang empleyado ang napalingon, ramdamang tensyon. Mayabang ka na ngayon, ha? Malamig na sabi nito. Sino bang ipinagmamalaki mo? Vanessa, tama na yan. Bosa si Larry sa likuran. Bakit ganyan naman ang pakikitungo mo kay Miss Belmonte? Kayo, kakabalik lang niya sa trabaho. Hindi umimik ang babae. Napairap lamang ito saka mabilis na tumalikod. You can go to work, Aika. Malamig na tura na lalaki. Kahit kailan, masungo talaga si Sir, no? At parang wala sa bokabularyo ngumiti. Komento ni Eva. Well, at least, ipinagtanggol niya si Aika laban sa kapatid niyang super maldita. Sagot naman ni Tess. Kaya nga, at magpapaparty pa siya mamaya sa luxury hotel para sa pagbabalik ng ating data head analyst. May kislap sa mga mata ni Eva.
Yes, true. Kaya nagdala na ako ng outfit para diretso na mamaya. Nakangiting wika ni Tess. Hindi ba sinabi ni Sir sa'yo, Day? Napasinghap si Aika. Sinabi naman, pero para sa akin, hindi na kailangan yon. Aba, bakit hindi? Ikaw kayang pinaka-the best na empleyado dito. Maganda, matalino, at masipag sa trabaho. Kaya dapat lang na i-welcome ang pagbabalik mo sa kumpanya, no? Yes, agree ako dyan, Aika. Yun nga lang, 3 months na wala ka rito. Naku, sobrang hirap sa amin. Hindi kasi kami kasing talino mo eh. Saan naman ni Eva? Ay nako, mga kaibigan ko nga talaga kayo no. Pani ang pambobole niyo sa akin eh. Naghagik-hika ng dalawa at nahawa na rin siya sa masayang aura ng mga ito. Dahil sa kwentuhan, hindi nila namalayan na nasa workstation na pala sila. 3 lang silang data analyst kaya magkakasundo talaga sila sa loob ng departamento. Hoy, maiba tayo ah. Seryosong saad ni Tess. May nasagap akong chika tungkol kay Sir Larry. Ano naman yun? Excited naman ni Eva. Samantalang tahimik lang si Aika habang nag-aayos ang office desk niya. Kaya pala galit yan si Sir Larry sa mga babae dahil niloko ng fiancé niya nun. Ganun ba? Sa gwapo niyang yun, nagawa pa siyang lokohin? Bahagyang nabigla si Aika sa kanyang narinig. Naisip niya, hindi rin pala biro ang pinagdaanan ng asawa niya. Napabuntong hininga siya dahil maging siya man, may sariling pinagdaanan din kaya siya galit sa mga lalaki. Aika, ano nangyari sa'yo? Ba't natahimik ka? Untag ni Tess. Wala naman. Iniisip ko lang marami tayong gagawin ngayon kaya stop muna ang chika at baka maabutan tayo dito ng boss natin. Hirap na. Naging sunod-sunod ang gawain ni Aika sa opisina kaya't halos hindi na siya nakahinga sa dami ng inaasikaso. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone niya. Pinapaalala ko lang sa'yo tungkol sa welcome back party mamaya. May meeting pa ako in 10 minutes kaya dumiretso na lang kayo na makasama mo sa luxury hotel. Boses si Larry ang narinig niya sa kabilang linya. Okay sir. Matapos ang tawag. Sino yun, Day? Tanong ni Tess. Si Sir Larry, pinapaalala lang sa akin ng party mamaya. Ganun ba? So, what are we waiting for? Let's get dressed! Excited na saad ni Eva. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na si Aika kasama mga kaibigan niya sa luxury hotel. Ang bongga naman. Ginawa pa rin ba niya to dahil sa konsensya? Tanong niya sa isipan. Iginiya niya mga mata sa paligid. Hinanap niya si Larry pero hindi naman niya ito makita. Maya-maya lang, nakita niya itong pumasok sa bulwagan. Iniwas niyang paningin at nakipagkuwentuhan sa mga kaibigan. Ilang minutong lumipas at sinimulan na ang party. Isa-isang nagsali ng alak ang mga empleyado sa kani-kanilang baso bilang paunang bahagi ng programa. Pagkatapos, tumayo si Larry sa harap at kinuha ang mikropono. Good evening everyone. Salamat sa pagdalo niyo ngayong gabi. Hindi lang ito basta pagtitipon, kundi isang espesyal na selebrasyon para sa Head ng Data Analytics Department, si Miss Aika Belmonte. Alam natin ang aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi naging madali pero pinatunayan niya na kaya niyang bumangon at lumaban. Ngayong gabi, ipagdiwang natin ang kanyang pagbabalik. Welcome back, Aika. We're glad you're here. Inangat ng lalaki ang baso at sumunod naman ang lahat sa pakikiisa sa wine toast. To new beginnings. Cheers! Masiglang wika ni Larry habang nakatingin sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aika nang magsalubong ang mga mata nila. Napakunot noo siya. Bakit tila ibang Larry ang nasa harap niya ngayon? May kakaibang lambing sa titig nito. Malayo sa malamig at estriktong Larry na nakasanayan niya. Sandaling nawala ang tapang ni Aika, parang may kung anong nagbago sa kanilang pagitan. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Uy girl, anong iniisip mo? Kanina ka pa nakatulala ah? Puna ni Tess habang kinakalabit siya. Ay nako, parang may something ah. Nakangiting bulong ni Eva. Grabe yung titigan niyo, Day. Parang may spark. Baka may crush si Sir Larry sa'yo, Day. Panunokso ni Tess. Napailing naman si Aika. Imposible yon. Woman hater yung lalaki na yan eh. Anya at sinimangutan ng dalawa. Mabuti pa, mag-enjoy na lang tayo.
Unti-unting nawala sa isip ni Aika si Larry na magsimula ng kumain. Natuon ang atensyon niya sa mga putahe hanggang sa matapos ang hapunan. Sumunod naman ang inuman at masiglang tugtugan sa dance floor. "Halika na, Day, sayo tayo!" Aya ni Tess habang hinahatak siya. "Pas muna ako." Tanggi niya sabay iling. "Hindi talaga ako mahilig sa sayaw, kayo na lang ni Eva, go na!" Hindi na siya kinulit pa ni na Tess at Eva. Agad nang nagtungo ang mga ito sa sayawan at naiwan siya mag-isa sa mesa. Napabaling ang tingin niya sa baso ng alak sa harapan niya. Saglit siyang nag-alinlangan, pero kinuha rin yon at akmang iinumin. Ngunit bago pa man dumikit sa labi niya ang baso, biglang natabig ng waiter ang kamay niya. Tumapon ang alak kasabay ng pagbagsak ng baso sa carpeted floor. Ay, sorry po ma'am." Tarantang sabi ng waiter. Papalitan ko na lang po agad." Mabilis itong yumuko at kumuha ng panibagong inumin mula sa tray, saka iniabot sa kanya. "No thanks, hindi na." Tanggi niya. "Just give it to me." Wika ni Larry na nooy mabilis na nakalapit sa mesa niya at inagaw ang baso mula sa kamay ng waiter. Pagkatapos, nilagok niya ang laman noon. "Alam kong hindi ka umiinom ng alak, kaya huwag mo na subukan ng hindi mo nakasanayan." Saad ng lalaki. Tahimik lang si Aika, ngunit nabigla siya nang mapahawak si Larry sa mesa. Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong niya nang mapansing parang hinihingal ang asawa. "I'm fine." Tumayo ang lalaki at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam kung bakit nag-aalala siya kaya hinabol niya ito. Sir, sandali lang." Hindi siya nito pinansin at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Bahagya pang bumibilis ang hakbang nito na parang may hinahabol. "Sir Larry!" Muli niyang tawag. Mas malakas na ngayon. Sa wakas, huminto ang lalaki sa tapat ng pinto. Huminga ito ng malalim, saka bahagyang sumandal sa pader. "Sir, ano po nangyayari sa inyo?" Nag-aalalang tanong ni Aika habang papalapit sa lalaki. Doon niya napansin, namumula si Larry at tumatagaktak ang mga butil ng pawis sa noon nito. "I said I'm fine, but there's something in that drink." Mariing sagot ito, saka binuksan ang pinto ng kwarto. Parang may kung anumang puwersa ang nagtulak kay Aika para sundan ang asawa sa loob. Ngunit sa isang iglap lang, mabilis siyang hinapit ang lalaki at siniil ng halik. Sir, ano pong..." "Aika, I feel so hot. Tulungan mo ako mapawi ito." Mabilis ang sumunod ng mga pangyayari at naramdaman na lamang ni Aika ang pangangailangan nito bilang lalaki. Sandaling nawala siya sa katinuan na magsimulang maglakbay ang kamay ni Larry sa kanyang katawan habang patuloy ito sa paghalik sa kanya. Naisip ni Aika kung ito lang ang magpapabuti sa kalagayan ng asawa. Nakahanda siyang ipagkaloob ang kanyang sarili dito. Pero hindi niya maikakailang ibang sensasyong nararamdaman niya sa bawat pag-aplos ng lalaki. At sa mga oras na yon, saglit niyang nakalimutan ang totoong dahilan kung bakit siya nagpakasal kay Larry. Mas nanaig sa kanya ang damdamin ngayon lang, umusbong sa puso niya. Kinabukasan, nang magising si Larry, bigla siyang nagulat nang mapansing may katabi siyang babae sa kama. "Hi love, good morning. Gising ka na pala." Wika ng babae sabay halik nito sa labi niya. "Katrina, what the hell are you doing here? Bakit ka nandito?" Kunot noong tanong niya. Biglang bumalik ang galit sa kanyang dibdib nang makitang babaeng naging dahilan ng sakit at pagkabigo niya. "Why not? Diba, hiningi mo sa akin kagabi na. Pawiin kong init ang katawan mo?" Kampanteng sagot ni Katrina. Nasa hallway ako ng hotel last night. Kararating ko lang galing Amerika. At dito ako nakapag-check-in. Kaya nagkita tayo. At may nangyari sa atin." Napatiimbagang si Larry. "Sinungaling ka!" Galit na sambit niya. "Umalis ka na hanggang nakapagpipigil pa ako." Nakasimangot na lumabas ng kwarto si Katrina at naiwan si Larry sa loob. "Buwisit na babae nga na." Pagmumuran niya na mapag-isa na lamang siya. Napatingin siya sa paligid, parang may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Doon niya napansin ang bahagyang nakabukas sa trash bin. Dahil sa kung anong kutob,
Dahan-dahan niya itong nilapitan at sinilip ang laman at agad siyang natigilan. Isang bedsheet na may pulang mancha nakita niya. "This isn't just anything," anya sa sarili habang marahang hinugot yun palabas. Ilang segundo siyang nakatitig, tila sinusuri ang nakita. Ngayon, mas lalo niya nakumpirma, hindi si Katrina ang nakaniig niya kagabi, kundi ibang babae at iyon ang aalamin niya. Sa kabilang dako naman, hindi pa rin makapaniwala si Aika na may nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Pero alam niyang bunga lang yon ng matinding pangangailangan. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip kung anong posibleng nangyari sa kanya kung nagkataong siyang nakainom ng alak. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang intercom sa tabi ng kanyang mesa. "Hello? See me in the office right now." Utos ni Larry sa kabilang linya. Kahit kinakabahan, mabilis niyang tinuwang office ng asawa. "Sir Larry, may iutos po ba kayo sa akin?" "Wala. May tatanong lang ako. Kasi after nung uminom ako ng alak na ibinigay ng waiter kagabi, bigla na lang nagblanko ang isip ko." So, hindi pala niya naalala nangyari sa amin. Bulong ni Aika sa isipan. Alam mo ba kung sino yung nagatid sa akin sa kwarto ng hotel?" Tanong ng lalaki habang matamang nakatingin sa kanya. Sandaling natahimik si Aika. Nagtatalo ang puso't isip niya kung sasabihin o hindi ang totoo. Hindi ko po alam, sir." Pagkakailan niya. Mas pinili na lamang niya magsinungaling kaysa sabihin ang totoo. Baka pagtawanan lang siya at sabihin pang ilusyonada siya. "Okay, yun ang sadya ko. You may go back to your work." Tumangulang siya at dali-daling lumabas ng opisina. Doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Samantalang si Larry, habang nakaupo sa swivel chair, paulit-ulit na bumabalik sa isip niyang alaala ng gabing yun. Malabo, pero may isang detalyeng malinaw na malinaw. Isang maliit na star na tattoo sa batok ng babae. Napailing siya. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at naglakad palabas ng opisina para sa appointment niya. Hindi pa man siya nakakalayo nang mapansin niya si Aika sa hallway. May kausap na staff. "Okay, ipasa mo na lang sa akin mamaya." Natigilan ng babae nang mapansin si Larry. "Sir?" Bahagyang tumango ang lalaki, ngunit hindi niya agad inalis ang tingin sa asawa. At nang biglang may nahulog na folder mula sa hawak ni Aika. "Ay!" Yumuko ang babae para pulutin yon, kaya bahagyang tumabingi ang buhok niya na naglalantad sa likod ng kanyang leeg. At doon, napatitig si Larry. Isang maliit na tattoo na hugis bituin ang nakita niya. Bigla namang kinabahan si Aika sa paraan ng pagkakatitig ni Larry sa kanya. Excuse me sir, may kailangan po ba kayo?" Tanong niya. "Nothing, Aika. I'll go ahead. May meeting pa ako." Tumango lang siya, pero ramdam niya na parang may kakaiba kay Larry. Pagdating niya ng bahay kinahapunan, agad siyang sumalampak sa kama at naidlip. Pasado 8:00 na ng gabi nang magising siya. Lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa terrace. Ngunit hindi niya akalaing makita si Larry habang naliligo sa pool. Nang mag-angat ito ng tingin, bahagya siyang napaatras. Dali-dali siyang bumalik sa kwarto at humiga sa kama. Maya-maya, may narinig siyang marahang katok sa pintuan. Tumayo siya at binuksan ang pinto. "Kakain na tayo." Seryosong wika ni Larry. Yes sir, susunod ako." Akala niya, aalis ng lalaki, pero nagtaka naman siya at pumasok ito ng kwarto. Sir, bakit po?" Tanong niya. "Bakit kailangan mo pa magsinungaling na hindi ikaw yung nakasama ko sa kwarto ng hotel kagabi?" Mariing saad ni Larry. "Ganun na ba talagang galit mo sa mga lalaki at balak mo itago nangyari sa atin?" "Sir, hindi naman talaga ako." Hindi siya natapos nang biglang lumapit si Larry. Si isang iglap, nahawakan siya nito sa braso at marahang inikot hanggang sa mapaharap siya sa pader. Napasinghap ang babae. "Akala mo hindi ko malalaman?" Mahina ngunit puno ng diin ang boses ito. "Hindi ko makakalimutan yung tattoo mo." Nanlaki ang mga mata ni Aika. Kusang napahawak siya sa batok niya. Tila gustong itago ang tattoo niya. "Sir, wala po nangyari sa atin." Pilit niyang paliwanag.
kahit ramdam niyang nanginginig ang boses niya. Bahagyang natawa si Larry. Isang maikling tawa na walang saya. Wala. Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Then, why do I remember you? Napapikit si Aika nang maramdaman ang mainit na hininga ng lalaki sa batok niya. Hindi ko po alam kung anong naalala niyo, pero mas mabuting kalimutan na lang natin yun. Kalimutan? Mahinang sambit ni Larry saka iniharap ang asawa. Dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ni Aika pero hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Kasi wala namang ibig sabihin yun. Bunga lang yun ang kung anumang inihalo sa inumin niyo nung time na yun, sir. Mas lalong napatiimbagang si Larry. Damn it. Dahil pa sa galit ka sa katulad ko. Dahil sa pag-iwan sa inyo ng tatay mo. Napakunot noo si Aika. Hindi niya akalaing malaman ni Larry ang pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Bakit? Pareho lang naman tayo, di ba? Buwelta niyang sabi. Galit ka rin sa mga babae dahil sa panlulokong ginawa sa'yo ng fiancé mo. Sandaling natahimik ang paligid at tanging ang mga mata lang nila ang nag-uusap. Ramdam ng isa't isa ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. At sa sandaling yun, tila unti-unting nag-ibang pader sa pagitan nilang dalawa. Aika, hinaplas ni Larry ang pisngi ng asawa. Napapikit naman si Aika, wari may hinihintay. Sa isang saglit pa'y naramdaman niya ang mainit na labi ng lalaki. Hindi niya mapigilang mapakapit sa batok nito, lalo na nang unti-unting lumalalim ang halikan nila. Muli siyang natangay ng matinding sensasyon at naipagkaloob muli ang sarili sa asawa. Ngunit nang matapos ang pagniniig, bigla na lamang siyang napamura. Shit! Ang rupok mo naman, Aika. Matutulad ka lang sa nanay mo pag nagpadala ka sa Larry na yun. Anya na mapag-isa. Samantalang si Larry naman napamura din sa kanyang sarili. Hindi. There's no way fall for you, Aika. Kinabukasan, nagiging abala si Aika sa trabaho niya sa opisina. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-aanalisa, may napansin siyang kakaiba. Unusual transactions at data inconsistencies. Napakunutan noon niya habang nakatutok sa screen. Paulit-ulit niyang chinecheck ang data, baka sakaling nagkamali lang siya ng basa. Pero hindi. Hindi to normal. Bulong niya. May ilang transaksyon na hindi tugma, parehong supplier, pare-parehong halaga, at laging pumapasok sa parehong petsa bawat buwan. Mas lalong nagtaka siya na makita ang approval logs. Iisang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Vanessa V. COO. Napahinto siya. Bakit si Ma'am Vanessa lagi nag-a-approve nito? Bulong niya. Mabilis niyang binuksan ng iba pang records, contracts, billing, delivery reports. At doon siya lalong kinabahan. May mga dokumentong approved pero walang sapat na proof of delivery. May bayad pero walang malinaw na serbisyo. Ghost transactions? Bulong niya sa isipan. Biglang nanlamig ang kamay niya. Mas lalong lumalim ang pagdududa niya nang mapansin niyang ang supplier na yon ay bagong company lang. At ang address, halos walang laman. Dummy company. Mahina niya sambit. Tumibok ng malakas ang puso niya. Hindi na ito simpleng error. May nangyayaring katiwalian. At mas lalong bumigat ang pakiramdam niya nang maalala ang rooftop incident. Naisip niya baka isa rin ito sa dahilan kung bakit itinulak siya ni Vanessa dahil takot itong madiskubre niya ang ginawa nitong anomalya. Dahan-dahan niyang sinave ang mga files sa isang hidden folder. Kinopya din niya ito sa personal drive niya. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo, Vanessa. Hindi lang sa akin, kundi sa pagnanakaw mo sa kumpanya. Mariin niyang wika habang nakakuyom ang mga kamay. 7:00 na ng gabi nang matapos siya sa kanyang ginagawa. Naisip niyang umakyat muna sa rooftop, pero this time, handa na siya sa sinumang may balak na masama sa kanya. Hindi naman niya akalain na maabutan doon si Larry. Bigla siyang napatras, lalo na nung maalala niyang pagtatalo nila noon. And why are you here? Seryosong tanong na lalaki na makita siya. Bakit? Bawal bang pumunta rito kapag nandito ang CEO?
Bahagyang natawa si Larry sabay napailing. Hindi bawal Mahinang sagot niya, saka muling tumingin sa kanya. Nagulat lang ako na babalik ka rito matapos ang nangyari. Saglit na natahimik si Aika. Napalunok siya, pero pinilit niyang maging matatag. Hindi naman ako pwedeng matakot habang buhay, sir. Humakbang siya papalapit, pero nanatiling alerto ang mga mata niya, parang handa sa anumang mangyari. At bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Di ba sabi ko, call me Larry? You're still my boss. At andito tayo sa loob ng kumpanya. But you're my wife. Asawa lang sa papel, sir. Don't forget that. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Parehong puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na emosyon. Ngunit biglang naputol ang sandali dahil sa tunog ng yapak mula sa likod. Isang pamilyar na boses ang sumingit. Mukhang nagkaigihan kayo dito. Sabay silang napalingon. Nakatayo si Vanessa sa may pintuan ng rooftop. Nakangiti, pero malamig ang mga mata. Hindi ko akalaing ganito na pala kaklus ang isang empleyada at CEO. Nanguuyam nitong wika. Biglang sumulak ang dugo ni Aika, lalo na nang sumagi sa isipan niya ang ginawa nitong pagtulak sa kanya sa rooftop. Sir, bababa na ako. Excuse me. Anya at dali-daling nanaog ng hagdan. Kinabukasan, buo ng desisyon ni Aika na sabihin kay Larry ang anomalyang ginawa ni Vanessa. Ngunit hindi nangyari yon dahil bigla na lamang itong dumating sa mansyon kasamang isang magandang babae at batang lalaki na sa tansya niya ay nasa 6 na taong gulang. Kumunot agad na noon ni Vanessa na makita siya. Hindi ko akalaing dito ka titira sa bahay ng kapatid ko. Malinaw na talagang nilalandi mo siya. Ang kapal naman ng mukha mong babae ka. Bago pa makasagot si Aika, biglang nagsalita sa likuran si Larry habang pababa ito ng hagdan. Kagustuhan kong tumira siya rito ng pansamantala, Vanessa. Remember, na-aksidente siya sa company building natin kaya bilang CEO, tungkulin ko siguraduhin ang kaligtasan at maayos sa kalagayan ng bawat empleyado. Larry, sambit ng babaeng kasama ni Vanessa. Napatigil si Larry, sabay napatiimbagang na mapagtanto niya kung sinong kasama ng kapatid niya. Katrina, bakit nandito ka na naman? Larry, halos mangiyak-ngiyak na tawag ng babae at sinugod siya nito ng yakap. Hindi ko kayang mahiwalay sa iyo eh. Parang may kung ano namang kumurot sa puso ni Aika nang masaksihan ang eksenang yon. Ngunit kailangan muna niyang manatili doon para matiyak kung tamang hinala niya na ito yung ex-fiancé ni Larry. Tumigil ka, Katrina. Malamig na wika na lalaki. Wala na tayo. Patagal na. Alam ko nagkamali ako. Nanginginig ang boses ng babae. Kung pwede lang ibalik ang lahat, hindi kita iiwan, babe. Ano bang gusto mong palabasin? Matalim na tanong ni Larry. Iniwan ako ng lalaking kinakasama ko na malaman niyang buntis ako. At anong kinalaman ko doon? Iritado niyang sagot. Dahil ikaw ang ama, Larry. Napatingin si Katrina sa batang nasa gilid. Nung umalis ako, 1 buwan na akong buntes. Bahagyang itinulak niya ang bata palapit. Siya si Leonard. Anak mo, Larry. Napatitig si Larry sa bata na tila hindi makapaniwala sa narinig. 6 years na nga nakalipas mula nang iwan siya ni Vanessa. Pero hanggang ngayon, galit pa rin siya sa ginawa nito. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Parang biglang tumigil ang mundo sa paligid niya. Kayo po ba, daddy ko? Umiiyak na sambit ng bata habang mahigpit na yumakap sa kanya. Larry, gayong may anak kay ni Katrina. Marapat lang na dito na sila titira para masustentuhan mong pangangailangan nila. Sabat ni Vanessa. Mahirap lumaking walang amang bata. At itong empleyado mo, dagdag na sabi ng babae saka sumipat kay Aika. Siguro naman, pwede na siyang umalis. Kasi magaling na siya, di ba? Tahimik lang si Aika sa isip niya. Paano kaya kung sasabihin niyang asawa siya ng kapatid nito? Pero hindi niya gagawin yun. Dapat hindi malaman ni Vanessa na may marital connection siya kay Larry para malaya siya makahanap ng ebidensya sa pagtulak nito sa kanya sa rooftop.
Nope, hindi alis dito si Aika hanggat hindi ko pa nasisiguro kung anak ko talagang batang ito. Gusto mo ng patunay, Larry? Tanong ni Katrina. Here's the result of the DNA test. Kinuha ni Larry ang papel at binasa nakasulat. Galing ito sa isang DNA testing center na pinagkakatiwalaan niya, kaya natitiyak niyang totoo ang resulta. Anak nga niyang bata, kaya nararapat lang nabigyan niya ito ng isang maayos na buhay. Pumayag siyang tumira ang anak niya sa bahay, pero hindi si Katrina. Malaki pa rin ang galit niya dito dahil sa panloloko nito sa kanya. Isang araw pa lamang ng pagtira ng batang si Leonard sa bahay, agad ang napansin ni Aika ang pagbabago ng ihip ng hangin. Tahimik ngunit may kakaibang tensyon sa paligid. Sa harap ni Larry, halos perpekto ang bata. Magalang, tahimik at parang sabik sa atensyon ng ama. Daddy, pwede po bang sa kwarto niyo ako matulog? Malambing nitong tanong. Napangiti si Larry at agad nitong ginulo ang buhok ng bata. Of course, kahit anong gusto mo. Ngunit sa tuwing mawawala si Larry sa eksena, ibang mukhang ipinapakita ng bata. Isang hapon, inabutan ni Aika si Leonard sa sala habang naglalaro. May meeting pa si Larry kaya wala pa sa bahay. Naisip niyang hatna ng merienda ang bata. Leonard, gusto mo bang kumain? Naganda ako ng merienda para sa'yo. Tinignan siya ng bata, may halong pagmamataas ang tingin nito. Di ko gusto yan. Gumawa ka na mas masarap. Mataray nitong wika. Bahagyang natigilan si Aika. Sige, anong gusto mo? Chicken nuggets. At gusto ko bagong luto, hindi yung tira-tira. Dagdag pa nito sabay ira. Napansin din ni Aika kung paano nito itulak ang mga gamit kapag hindi nasusunod ang gusto. Bagal mo! Sabi ko gusto ko ngayon na! Sigaw nito, minsan habang padabog na ibinagsak ang laruan. Pinilit ni Aika na maging kalmado kahit unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Leonard, hindi magandang ganyang ugali. Wala kang pakialam! Hindi ka naman family! Putol nito habang tinapunan siya ng matalim na tingin. Napahinto si Aika, tila tinamaan sa sinabi. Ngunit pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Larry. Daddy, malungkot na lumapit ang bata. Pinagalitan po ako ni Tita Aika. Agad napakunatan noon ni Larry at napatingin sa babae. Aika, ano nangyari? Napabuntong hininga si Aika. Alam niyang mahirap ipaliwanag ang totoo kung kabaligtaran ang ipinapakita ng bata. Sir, hindi po ganun. Ayaw niya po sa akin. Sabat ng bata, kunwari umiiyak. Agad itong niyakap ni Larry. Hey, it's okay. Nandito naman si Daddy. Wika na lalaki sabay tingin sa kanya. Aika, bata yan. Sana pagpasensyahan mo pa. Parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero pinili niyang manahimik. Ilang araw ang lumipas, mas lalong naging mahirap para kay Aika ang sitwasyon sa loob ng bahay. Habang lalong napapalapit si Larry kay Leonard, lalo namang nagiging komportable ang bata sa pagpapakita ng tunay na ugali kapag wala ang daddy nito. Isang umaga, naunang umalis si Larry papunta sa opisina. Samantalang si Aika naman habang naghahanda sa pagpasok sa trabaho, bigla siyang nakarinig na parang may nabasag sa sala. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Leonard, ano nangyari? Nakatayo ang bata sa gitna ng sala, napapalibutan ng basag na vase na isa sa mga mamahaling dekorasyon. Kasalanan mo yan! Malamig nitong sabi. Napakunot noo si Aika. Anong ibig mo sabihin? Di mo kasi ako pinansin kanina. Di ba sabi ko, ipagtimpla mo ako ng juice? Leonard, nagmamadali kasi ako, baka malito ako sa trabaho. Nandiyan naman si Nadine eh. Sumimangot lang ang bata sabay pulot sa maliit na bubog. Leonard, huwag, delikado yan, baka masugatan ka pa. Di pulutin mo. Putol nito sabay talikod at umakyat ng hagdan. Napabuntong hininga na lamang si Aika. Pinipilit kontrolin ang sarili habang isa-isang pinupulot ang bubog. Ma'am, ako na po. Wika ni Linlin nang makalapit ito sa sala. Kinagabihan, pagdating ni Larry. Daddy, malungkot na lumapit ang bata, may bendang hintuturo nito. Nasugatan po ako. Nagulat si Larry at agad itong lumuhod. What happened?
Nabasag po yung vase sa sala, Daddy, at pinapulot po ni Tita Aika sa akin ng mga bubog. Umiiyak nitong sagot. Nanlaki ang mata ni Aika. Sir, hindi totoo. Aika, putol ni Larry, halatang galit. Bakit mo pinapagawa yun sa bata? Hindi ko siya inutusan. Pinulot niyang maliit na bubog. Sinaway ko nga siya eh. Inutusan po niya ako, Daddy. Dagdag ng bata, lalong umiiyak. Napapikit si Larry sandali, pinipigilan ng galit. Aika, hindi ko inaasahan to sa'yo. Malamig niyang sabi. Kung may problema ka sa akin, huwag mong idamay ang anak ko. Umakyat si Larry kasama si Leonard, hindi man lamang lumingon. Naiwan si Aika sa sala, napaupo sa sofa habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Napakasinungaling na bata. Inis na usal niya sa sarili habang napatingin sa mag-amang papaakyat ng hagdan. Tumigil sa pag-iyak si Leonard at dahan-dahang lumingon sa kanya. Saglit itong nagdikit ng dila, tila nangaasar, bago tuluyang tumalikod. Napabuntong hininga na lamang siya, pero parang malakas ang kutob niya na hindi anak ni Larry si Leonard. Napailing siya. Kailangan niyang malaman ng totoo. Nang makakuha ng isang hibla ng buhok sa bata at kay Larry, lihim siya nagpunta sa DNA testing center. Lumipas ang ilang araw, isang hapon, habang nasa loob ng kwarto si Aika, bigla niyang narinig ang kalabog mula sa ibaba. Agad siya lumabas ng kwarto upang tignan yon. Leonard! Sigaw niya na makitang batang nakahandusay sa sahig ng sala, may sugat ang paa nito. Ano nangyari sa'yo? Mabilis siyang lumapit at inabot ang kamay nito para tulungan sana itong makatayo. Ngunit eksaktong sa sandaling yon, bumukas ang pinto. What happened? Gulat na tanong ni Larry habang nagmamadaling pumasok at nilapitan ng anak. Napatingin si Leonard kay Larry at biglang pumalahaw ng iyak. Daddy! Nanginginig ang boses ito. Si Tita Aika po, tinulak niya ako sa hagdan. Ano? Hindi totoo yan. Hindi magandang magsinungaling, Leonard. Totoo po yan, Daddy. Ayaw ni Tita Aika sa akin, kaya niya ako tinulak. Galit na tumingin sa kanya si Larry. You're unbelievable, Aika. Hindi ko akalaing magagawa mo to sa anak ko. So mas pinaniwalaan mong kasinungalingan ng batang yan kaysa sa akin? Isang matalim na tingin lang ang itinugon ni Larry. Manang! Tawag ng lalaki sa katulong. Pakilinis ang sugat ni Leonard. Dali-dali naman lumapit ang mayordoma at inakyat ang bata sa taas. Mag-usap tayo, Aika. Mariing wika ni Larry. Sumunod naman ang babae sa kwarto ng asawa niya. Ano bang problema mo? Buwelta agad ng lalaki nang makapasok sa loob. Hindi na rin nakapagpigil pa si Aika. Wala akong problema, sir. Pero hindi ako makakapayag na paratangan ako ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi nagsisinungaling ang bata. Hindi nga. Yun kong naturuan ng tamang asal. Paangil niyan sagot. Kahit ano pang sabihin mo, anak ko siya at ikaw. Hindi na ituloy na lalaki ang nais itong sabihin. At ako ano? Asawa mo lang sa papel. Tama. Kaya wala nang dahilan pa para manatili sa kasal nito. Aalis ako. Mariing wika ni Aika saka inabot kay Larry ang isang USB. Nandiyan na lahat ng kailangan mong malaman. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya ng bahay at naiwang nakatulala ang lalaki. Napatitig siya sa USB na ibinigay ni Aika. Bigla siyang kinabahan kaya dali-dali niyang kinuha ang laptop at sinaksak ang USB doon. Hindi siya makapaniwala sa katotohanang narinig niya mula sa audio recording. Hindi niya totoong kapatid si Vanessa. Anak ito ng katulong nila noon, nakasabay ng mami niya sa panganganak. Patay ang kapatid niya ng maisilang, ngunit si Vanessa ang ipinalit, kaya itong kinilala niyang kapatid. Sumunod ang revelasyon ng katiwalian ni Vanessa at ang pagtulak nito kay Aika sa rooftop. At ang panghuli, ang mas nakakagulat. Hindi niya totoong anak si Leonard, ayon sa resulta ng DNA test. Walang hiya ka, Vanessa. Galit na sambit niya habang nakakuyom ang kamao. Katrina, sinungaling ka. Sinubukan niyang kausapin ang mga katulong at doon nalaman niyang nagsisinungaling nga talaga si Leonard. Narinig ko po nung isang araw, sir, na nagpunta dito si Ma'am Katrina, sir. Parang may inuutos sa bata. Mahinang wika ni Lenlen.
Napatiimbagang si Larry. Malinaw na sa kanya na si Katrina ang nag-utos kay Leonard para gumawa ng kwento at kasinungalingan na pinaniwalaan naman niya. Aika, I'm sorry. Bulong niya sa sarili. Tinawagan niyang assistant para ihatid ang bata sa custody ng DSWD at pinahuli niya sa mga pulis si Katrina sa kasong falsification of documents. Pagkatapos, nagpa-issue din siya ng warrant of arrest kay Vanessa. Larry, anong ibig sabihin nito? Bulyaw ng babae nang dakpin ito ng mga pulis sa mismong opisina nito. Lahat ng mga empleyado gulat na gulat sa nangyari. Alam ko na lahat. Hindi kita kapatid. Kaya pala inihulog mo si Aika sa rooftop dahil nalaman niya sekreto mo. Nalaman ko rin na mga katiwalang ginawa mo sa loob ng kumpanya. Kaya maharap ka sa kasong attempted murder, fraud, and embezzlement. Walang hiyang babae ka! Sigaw ni Vanessa na makita si Aika. Nang uuyam na lumapit si Aika at walang pag-anindangang sinampal niyang babae. Ikaw ang walang hiya! Kamuntik na akong mamatay dahil sa kasamaan mo. Pero binuhay pa ako ng Diyos para pagbayaran ng ginawa mo. Sige sir, dalhin niyo siya sa presinto. Wika ni Larry sa mga pulis. Hindi maiwasang mapaluhan ni Aika. Magkakaroon na rin ng hustisya ang nangyari sa kanya. Maraming salamat sir. Mahinang saad niya nang magkasarilinan sila ni Larry sa opisina nito. I'm sorry Aika. Patawarin mo ako dahil umabot pa ng ilang buwan bago napanagot ang may sala sa pagkakahulog mo sa rooftop. Sorry dahil mas naniniwala ako sa batang hindi ko naman kadugo. Okay lang sir, naiintindihan ko. Malaki pa rin ang utang na loob ko sa inyo. Kaya ngayong nasa kamay na ng batas si Ma'am Vanessa, ipapaanan na natin ang kasala. Hindi agad nakapagsalita si Larry. Parang may mabigat na bumara sa lalamunan niya habang pinagmamasdan ng asawa. Si Aika naman parang sumisikip ang dibdib niya sa ideyang maghihiwalay na sila ng lalaki. Hanggang sa biglang bumaliktad ang sikmura niya, kaya dali-dali siyang nagpunta sa lababo. Aika, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Larry habang hinahagod ang likod ng asawa. Patuloy lang sa pagsukas si Aika at sa isang saglit, parang nagdilim ang paningin niya. Aika! Tawag ni Larry. Dali-dali niyang binuhat ang asawa at sinugod sa ospital. Makaraan ng ilang minuto. Dok, kumusta ang asawa ko? Agad na tanong niya na makalabas ng ER ang doktor. Walang dapat alalahanin, sir. Nakangiting tugon nito. Your wife is pregnant. Pregnant? Diyos ko, buntis ang asawa ko. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya sa kanyang puso. Agad niyang pinuntahan si Aika sa kwarto ng ospital. Aika, madamdamin niyang niyakap ang asawa. Nagtaka naman ang babae sa ikinikilos ni Larry. Bakit? You're pregnant. Natutuwang sambit na lalaki. Hindi rin maipaliwanag ni Aika ang nararamdaman niyang tuwa sa puso. Napatitig siya kay Larry habang unti-unting lumalalim ang katahimikan sa loob ng kwarto ng ospital. Sir, alam ko po na masaya kayo, pero hindi po nito mababago ang lahat. Bahagyang lumuwag ang yakap ni Larry, pero hindi niya ito binitiwan ng tuluyan. Bakit hindi? Mahinang tanong niya. Aika, magkakaanak na tayo. Napapikit si Aika, tila pinipigilan ng luha. Pero hindi ibig sabihin na mahal mo na ako. Sandaling natahimik si Larry. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakasagot. Kung hindi kita mahala, dahan-dahan niya sabi. Bakit parang natatakot ako mawala ka sa akin? Napatingin si Aika sa kanya, nagulat sa narinig. Larry, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pag-amin ng lalaki sa mas mahinang boses. Pero habang mas nakikilala kita, mas ayaw kong lumayo ka sa akin. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Aika. Pero di ba, galit ka sa mga babae? Bahagyang umiti si Larry. Mapait pero totoo. Bakit? Galit ka na rin naman sa lalaki, di ba? Napasinghap si Aika. Hindi alam kung anong sasabihin. Aika, wika ni Larry at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag mo kong itulak palayo ngayon. Mahal kita. At hayaan mong pawiin ang pagmamahal ng galit at pag-alinlangan sa puso natin. Hindi na niya napigilan at tuluyan ang bumagsak ang luha niya. Natakot lang ako na baka matulad ako kay nanay.
Dahan-dahang hinaplos ni Larry ang kamay niya at kinintala ng halik sa noo. Hindi ko hayaang mangyari yun. Pinapangako ko sa iyo, Aiga. At pinapangako rin, Larry, hindi mo na rin mararanasang masaktan dahil mamahalin kita ng buong puso. Sa pagkakataong yun, naglapat ang kanilang mga labi. Para kay Aika, hindi na siya asawa lang sa papel, kundi tunay ng asawa ni Larry. At para kay Larry, hindi na rin basta CEO at empleyado ang relasyon nila, kundi isang tunay na mag-asawa na nangangakong magsama habang buhay sa hirap at ginhawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!